Luka Doncic, nag-viral ang magic pass kay Austin Reeves. Ito ngayon ang reaction matapos manalo laban sa Dallas at Steve Kerr nagdesisyon na sa pagbabalik ni Kuminga. Sa isang emosyonal na laban, nanalo ang Los Angeles Lakers laban sa Dallas Mavericks kung saan si Luka Doncic ay nakapaghiganti sa kanyang former team. Matapos ang dikit na laban na umabot na tie ang score sa natitirang 5 minuto, sumagot ang Lakers ng isang matinding run upang masilyuhan ang panalo. Naitala ni Doncic ang kanyang unang triple-double bilang isang Laker na may 19 points, 15 rebounds, 12 assists, 3 steals and 2 blocks. Pinangunahan naman ni LeBron James ang team na may 27 puntos kabilang ang 16 na puntos sa ika-4 na quarter at 12 rebounds. Si Austin Reeves ay may solidong kontribusyon na 20 puntos at 5 assists habang si Rui Hachimura ay nagdagdag ng 15 puntos, 6 na rebounds at 2 blocks. Mas naging epektibo rin ang bench ng Lakers kumpara sa nakaraang laro na may 16 na puntos. Nagsimula ng malakas ang Lakers, agad na nag-lead ng 7 puntos. Maagang nagpakitang gilas si Luka. Tinapatan ang 2 sunod na 3-pointers ni Kyrie Irving gamit ang sarili niyang tres. Sa kanyang pangalawang tres, tinignan pa niya ang bench ng Dallas bilang pahiwatig ng kanyang kumpiyansa. Samantala, nagpakita ng matibay na depensa si Rui Hachimura sa kanyang former teammates na si Max Christie na block ito at sinundan ng matinding titig. Sa kabila ng solidong simula ng Lakers, hindi basta-basta bumitaw ang Mavericks. Umabot sa 14 na puntos si Kyrie sa first quarter, ngunit nanatiling kontrolado ng Lakers ang laro sa pagtatapos ng quarter, may hawak na 8 puntos na kalamangan. Sa pagsisimula ng ikalawang quarter, agad na nag-shoot si Klay Thompson ng isang jump shot, habang si Austin Reeves ay nakapag-shoot ng 3 kahit paubos na ang shot clock. Nakakuha rin ng pagkakataong maglaro si Dalton Knecht at agad niyang naipasok ang kanyang unang 3. Nagpatuloy ang magandang opensa ng Lakers na may magandang ball movement at fast break points. Muling nagparamdam si Rui Hachimura, dinumina si Max Christie sa isang spin move bago ipasok ang layup. Samantala, dahan-dahang bumawi ang Dallas sa pamamagitan ng mas pinahusay na opensa. Nakapuntos si Jared Vanderbilt ng isang corner 3 at sa isang magandang play, nakita ni Luka si Austin Reeves para sa isang 3-pointers. Sa kabila ng mainit na laro ng Lakers, 2 sunod na 3 ni Max Christie laban sa kanyang former team ang nagbawas sa lead ng LA sa 8 bago ang halftime. Pagpasok ng second half, mabilis na nahanap ni Doncic si Rui Hachimura para sa 3 mula sa corner. Nakapuntos din si Klay Thompson ng kanyang unang 3 ng laro. Naging agresibo ang Lakers sa opensa, lalo na laban kay Max Christie na ilang beses pinahirapan ni Doncic sa depensa. Gayunpaman, unti-unting lumapit ang Dallas. Nagsimulang mag-init si Klay Thompson, nakapagtala ng sunod-sunod na 3. Si Rui Hachimura ay patuloy na nagpakitang gilas sa depensa, kabilang ang isang block kay PJ Washington. Bumagal ang scoring ni Doncic sa ikatlong quarter, ngunit patuloy siyang nagbigay ng magandang pasa sa kanyang mga kakampi. Habang lumalapit ang laro, nagpatuloy ang palitan ng score. Nag-shoot muli ng 3 si Vanderbilt, pangalawa niya sa laro, habang nakikipag-asaran sa former teammates na si Anthony Davis. Sa kabila nito, nagsimula ng makahanap ng butas ang Dallas sa depensa ng Lakers, lalo na sa 3-point shooting. Sa pagtatapos ng ikatlong quarter, na ibaba nila sa isa ang kalamangan ng Lakers, nagsimula ang fourth quarter sa fadeaway shot ni LeBron James at isang malaking block ni Jackson Hayes kay Max Christie. Bagamat maraming mintis at turnovers ang parehong team, nagawa pa ring makascore si Klay Thompson ng 2 3, nagpapahiwatig ng kanyang muling pag-init sa laro. Nagpatuloy ang tensyon sa laro na may sagutan ng puntos sa magkabilang panig. Naipasok ni Doncic ang isang layup at kalaunan ay nagbigay ng lob pass kay LeBron para sa isang dunk. Sa kabila ng pagsisikap ng Mavericks na makuha ang lead, hindi nila ito nagawa. Patuloy na nakahanap ng sagot ang Lakers sa bawat basket ng Dallas. Isang 3 ni Kyrie ang muling nagbawas ng lead sa 3, ngunit agad itong sinagot ni Dorian Finney-Smith ng isang dunk. Sa huling 1 minuto, umangat ang intensity ng laro na tila isang Game 7. Nagkaroon ng crucial foul si Luka sa isang 3-point play ni Kyrie, ngunit nakontrol pa rin ng Lakers ang laro. Sa huling sandali, isang madali ang layup ni Doncic ang nagselyo sa tagumpay ng Lakers. Ito ang unang laro ni Luka laban sa kanyang former team mula nang maganap ang blockbuster trade na yumanig sa NBA.
Pagkatapos ng laro, inamin ni Luka na hindi niya alam kung ano ang nangyayari sa unang 2 quarter dahil kakaiba ang pakiramdam ng paglaban sa kanyang former team. Sa kabila ng pagkawala ni Anthony Davis na ngayon ay bahagi ng Mavericks kasama si Max Christie, ipinakita ng Lakers na may potensyal silang lumalim sa Western Conference. Sa tulong ni LeBron at Luka, pinangunahan nila ang Lakers sa isang panalo kontra sa isang malakas na team tulad ng Dallas. Sa kabilang panig, si Kyrie Irving naman ang nanguna sa lahat ng scorers na may 34 na puntos at si Klay Thompson ay nagdagdag ng 22 puntos para sa Dallas. Bagamat nakuha ni Doncic ang kanyang paghihiganti sa kanyang former team, patuloy pa rin ang laban ng Lakers sa Western Conference. Ang kanilang susunod na laro ay laban sa Minnesota Timberwolves sa Biyernes. Sa huling laban, ang pagdagdag kay Jimmy Butler sa pamamagitan ng trade ay nagbigay ng malaking kumpiyansa sa Golden State Warriors na kaya nilang gumawa ng malalim na playoff run at posibleng makuha ang kampyonato na magiging panglima para kina Stephen Curry at Draymond Green. Mula nang dumating si Butler, maganda ang ipinapakita ng Warriors at posibleng mas gumanda pa ang takbo ng team sa pagbabalik ni Jonathan Kuminga mula sa injury. Matagal nang hindi naglalaro si Kuminga mula noong ika-4 ng Enero dahil sa injury sa paa at sa ngayon hindi pa tiyak kung anong papel ang gagampanan niya sa pagbabalik niya sa Warriors. Gayunpaman, ayon kay head coach Steve Kerr, nais niyang matutunan ni Kuminga ang ilan sa mga katangian na nagpapaangat kay Butler, kabilang ang mataas nitong basketball IQ at kakayahang gumawa ng matatalinong desisyon sa magkabilang dulo ng court. Si Jimmy ang perpektong manlalaruan na dapat tularan ni JK. Ang nagpapa-special kay Jimmy ay hindi siya nagpapaka-special. Naglalaro lang siya ng fundamental basketball. Hindi siya nagmamadali, hindi siya nagtatapon ng bola at palaging gumagawa ng tamang desisyon. Gusto kong matutunan ni JK ang ilan sa mga bagay na iyon, ayon kay Kerr sa panayam ng Bay Area News Group. Walang dudang may talento at atletisismo si Kuminga. Kaya niyang umiskor at lumikha ng opensa kapag bumabagal ang laro para sa Warriors. Ngunit ngayon na sina Curry at Butler ang nangunguna sa team, umaasa si Kerr na gagamitin ni Kuminga ang pagkakataong ito upang pagbutihin ang kanyang basketball IQ at diskarte sa laro. Napaka-explosive niya. Sa tingin ko pinakamahirap para sa mga sobrang talented na player ang paggawa ng desisyon dahil masyado silang maraming option, kaya umaasa akong may matutunan siya kay Jimmy, dagdag ni Kerr. Sa ngayon, mukhang nahanap na ng Warriors ang winning formula nila, kung saan si Draymond Green ang naglalaro bilang center at si Jimmy Butler naman ang power forward. Mas binibigyan din ni Kerr ng kumpiyansa sina Moses Moody at Brandon Podziemski na nagpapakita naman ng magandang laro sa kanilang binibigyan ng mas malaking papel sa rotation. Dahil gumagana ang sistema ng Warriors, wala nang dahilan si Kerr upang baguhin ito. Ngunit sa pagbabalik ni Kuminga, maaari niyang pangunahan ang opensa sa mga sandaling kailangang magpahinga ni na Butler o Curry. Sanay na rin siyang nasa bench ngayong season kaya asahan na magpapatuloy ito kapag bumalik na siya sa lineup ng Warriors. Ano ang masasabi niyo mga kaibigan?